Hey everyone and welcome back to the channel. So binuhos mo na lahat ng efforts mo sa paggawa ng video, hit that upload button and 0 views. Don't feel bad, it happens to all of us. Kahit si Mr. Beast, pinagdaanan din yan. Today we're diving into the 8 reasons why our videos might be hiding from the spotlight. And more importantly, paano tayo magkakaroon ng views or possibly get viral. So dumako tayo sa mga dahilan. Reason number 1. Kung bago pa lang ang YouTube channel natin, isa ito sa mga possible reasons. Hindi pa tayo kilala ng YouTube algorithm. Kailangan muna natin makapenetrate at least 2 months. We need to upload videos consistently. Hindi naman kailangan araw-araw but at least once in a week na dire-diretso. Kailangan din muna natin ipakita kay YouTube na hindi tayo robot at tayo ay tao. Gamitin natin ang channel natin to engage with other creators. You can click like or comment in this video and that serves as an engagement. Makipag-interact muna tayo para malaman ng system na tayo ay totoong tao at hindi robot. Reason number 2. Matagal ka nang nagko-content pero wala pa rin. Baka kasi boring ang video natin. Let's be honest. Yung boses natin hindi energetic. Yung video natin walang gana. So yung viewers, syempre wala din gana. Alam na natin ang mangyayari kapag boring tayo. People will click away faster. Wala pang 10 seconds, umalis na si Mars. So make sure your videos are exciting, engaging, interesting, and keep viewers on the edge of their seats. Eh paano? Boring na tayo. Kung kagaya ko kayong boring magsalita, boring magkwento, at boring talaga, gamitan natin ng mga techniques na ginagawa din ng karamihan. Let us use sound effects. Maraming sound effects na free lang. Ako, I'm using CapCut. Use funny emojis kung funny ang video. Sad emojis kung sad ang video. Use filters and effects sa video para mas makuha natin ang emotion. Next up, reason number 3. Title ng video na malayo pa sa katotohanan. Your title is your first impression. Make it count. Be clear, be concise, and most importantly, be honest. No clickbait trickery here. Yung totoo lang. Number 4. Thumbnail troubles. Your thumbnail is the visual hook that lures viewers in. A blurry, uninspired thumbnail is a recipe for disaster. Make it bright, bold, and totally irresistible. So dito ako kumukuha ng thumbnail na HD sa YouTube Studio. Reason number 5. The hidden gem syndrome. Kahit yung mga napakagandang videos, amazing videos ay maluluma lang at mabubulok sa sulok kung walang nakakaalam at walang nakakakita nito. Get that video out there. Share it on social media. I-embed nyo sa website kung may website kayo and engage with your comments. Build a community. Ipalaganap mo na yan. Pero, merong tamang paraan kung paano ang pag-share sa social media, lalo na sa Facebook. Tandaan natin ang Facebook at YouTube ay magkaibang platform at ayaw ni Facebook ng mga links. So, ganito ang tamang pag-share ng ating YouTube video sa Facebook. Ang i-post nyo lang sa Facebook ay yung thumbnail or photo at ilagay nyo ang link sa comment section. Huwag nyong ilalagay sa caption ang link dahil ililimit lang yan ni Facebook sa mga audience mo. Marami na ang gumagawa ng ganitong technique, pero konti lang kasi ang natuturo nito. Number 6. The audio-visual effects. Bad audio and video quality are instant turn-offs. Pero hindi ko isasuggest na bumili kayo ng mamahaling camera, microphone, or whatever equipments. Ako kasi most of the time,
Cellphone lang ang ginagamit ko. Napapalinaw ko ang videos ko gamit lang ang mga effects sa CapCut. Na-maximize ko kasi yung free CapCut dati. Wala pang bayad karamihan sa mga pictures. Maraming mga video editing app na nag-offer ng free. Kailangan mo lang maging resourceful. Reason number 7. The keyword problem. YouTube's search algorithm is your friend, but only if you speak its language. Use relevant keywords in your title, description, and tags. Think like a detective searching for clues. Paano? Ako ang ginagamit ko lang Google or sa YouTube mismo. Kung paano hinahanap ng mga viewers ang video, ganun lang din ang title ko. Tapos nagpapagawa ako ng video description kay CC or kay Gemini. Siyempre hindi perfect kaya kailangan natin ayusin. And finally, number 8. The wrong crowd. Ito yung pinaka-crucial sa lahat. Are you targeting the right audience? Natatarget ba natin ang tamang audience para sa video natin? Kung yung video mo is about cooking, syempre hindi natin tatargetin ang mga gamers. Kailangan malaman natin ang tamang audience natin para sa mga content na ginagawa natin. Example, look at this. Ito yung latest video na in-upload ko sa isang channel ko. Meron akong 40,000 plus subscribers dito, pero 17 views lang. Why? Because ang audience nito for the last 28 days are mostly from Sri Lanka. So, yung mga Sri Lankan people, they are not interested in Binibining Pilipinas. Yung nakaraang video kasi na mga pinag-upload ko, mga the other week about Miss World, doon nag-viral sa Sri Lanka. So ngayon, kailangan kong maibalik yung audience dito sa Philippines. So paano na to ngayon? That is the question. Dito sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo ang 9 steps ng content creation sa YouTube. Sa katagalan na din na gumagawa ako ng content, na-discover ko na ang tamang proseso. Sa isang YouTube channel ko, nakagawa na ako ng thousands of videos, long and shorts videos. Yung iba dinilit ko na dahil hindi na related sa niche ko. Yung iba nag-viral at yung iba naman hindi. But the key is a well-defined process. May tamang proseso. So let's start. Step 1. Know your audience or research your audience. Who are you making this video for? Para kanino ba ang content na gagawin natin? Para ba ito sa mga beauty and fashion enthusiasts, sa mga gamers, tech reviewers, educators, or comedy lovers? Kapag malawak ang target audience mo at kapag pinagsama-sama mo ang iba-ibang niche, mas crucial. So sa YouTube, the more na specific, the better. Nako-confuse din kasi ang algorithm kapag paiba-iba ang ina-upload natin sa ating YouTube channel. Actually, based on my experience, dati kasi ang mga ina-upload ko sa channel ko, mga travel, tech reviews, tas may mga random shorts like insects, plants, fruits, magic tricks, at iba pa. Mixed up talaga. Nagugulat ang mga viewers sa mga nakikita nilang paiba-iba. Imagine they are watching pageants sa mga latest uploads ko. Mga contestants from all over the world. Then all of a sudden, may makikita silang insects, caterpillar, o kaya naman snail. So dapat talaga ay specific ang niche. Kapag travel, travel lang. Kapag food vlogs lang. Or related vlogs. Kapag tutorial, tutorials lang din. Huwag nang samahan ng games or plants or ng kung ano-ano pa. Step 2.
Craft a compelling title. Your title should clearly communicate your video subject. For example, Beginner's Guide to YouTube Tutorials or Mobile Phone YouTube Tutorials or Makeup Tutorial for Beginners. Kung cooking naman, Sinigang na Baboy Recipe. Kung paano hinahanap ng tao sa Google or sa YouTube, ganun din ang ilalagay niyo sa title. Lagi niyong isasabay ang mga importanteng keywords. Step 3. Design an eye-catching thumbnail. The thumbnail is the first thing viewers see. Ito yung unang makikita sa homepage at sa channel natin. It's your video's visual hook. Make it enticing. Remember, a great thumbnail and title are essential for attracting clicks and views. Kapag hindi maganda ang thumbnail natin, walang mag-click. Kapag walang click, walang views. So, importante ang thumbnail. Same with the title. But make sure na kung ano ang nasa thumbnail at title natin, yun din ang laman ng video. Yung iba kasi, clickbait ang ginagawa. Ang nasa thumbnail, for example, sinigang na yummy. Pag open mo ng video, nilaga pala ang niluluto. Ang ending, hindi din papanoorin ang video. So, dapat full package. Kung ano yung title, related din dapat ang thumbnail. At ang laman ng video ay kung ano ang nasa thumbnail and title. Step 4. Plan your video. Create an outline. Just like a recipe guides cooking, an outline structures your video. List the key points in order. Gather your tools, materials, and everything that you need beforehand. A numbered outline is recommended. Step 5. Write your script. Write down what you'll say. Oo, isulat mo. This ensures a smooth, coherent video. Consider your outline and script as your roadmap. They guide your video's description. Mas madali kung may script. Kapag walang script kasi, kung ano-ano na lang ang sinasabi natin sa video. Step number 6. Write an informative description. Write a concise description summarizing your video and adding any relevant information. Future tutorials will cover creating effective video descriptions. Sa paggawa ng video description, gumagamit ako ng AI like ChatGPT or CC, minsan Gemini. Mga free lang ito, walang bayad. Tapos ilalagay ko lang dito. Please help me create a description for my YouTube video about sinigang na baboy recipe. Use these details. And then, pipaste ko yung script. Siya na mag-aayos niyan. At kapag okay na sa akin, copy ko lang yan as description. Usually may mga errors pero minimal lang. Inaayos ko na lang yan manually. At gagamitin natin yan during upload ng video. Step number 7. Film your video. This is where you bring your plan to life. Remember to have fun. Piliin mo lang yung importante, yung mga dapat ipakita sa video. Step number 8. Refine your video. Dito na yung editing. Edit out mistakes, add music, and enhance your video's overall quality. Ako ay personally use CapCut, a user-friendly mobile editing app. Para naman sa mga free music, ituturo ko sa inyo kung saan maaaring kumuha ng music na walang copyright.
Step 9. Share your creation. This is the time you need to upload the video. Upload your video to your YouTube channel. You won't know if it'll be successful unless you share it.